Ang Department of Transportation, DOTR, ay naghahanap at nag-aanyaya ng mga bidder para sa isang engineering consultant at inspection firm. Ito ay para sa proyektong Metro Rail Transit Line 7, MRT7, na nagkakahalaga ng 563.32 milyon pesos. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Naghahanap ang Department of Transportation, DOTR, ng isang engineering consultant at inspection firm para sa Metro Rail Transit Line 7, MRT7, project upang masuri ang mga pagbabago sa disenyo at masiguro ang kalidad ng konstruksyon. Nagkakahalaga ang kontrata ng 563.32 na milyong piso hanggang 573.65 na milyong piso, kailangang matapos ang trabaho sa loob ng 29 hanggang 30 buwan. Gagamitin ang competitive selection process kung saan 85% ang bigat sa technical proposal, kakayahan at plano, at 15% naman sa financial offer, singil o presyo. Reviewin ang mga binagong disenyo, design changes, ng MRT7 mula sa orihinal nitong plano. Siguraduhin ang mga rebisyon ay pinapayagan sa ilalim ng kasunduan ng pamahalaan at ng San Miguel Corporation, SMC, bantayan ang kalidad at takbo ng konstruksyon ng buong railway system. Pinopondohan at itinatayo ito ng SMC, sa ilalim ng SMC Mass Rail Transit 7, Incorporated, sa ilalim ng isang 25-year concession agreement. May haba itong 23 kilometro na may kabuuang 14 na istasyon mula North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Kaya nitong magsakay ng 300,000 pasahero kada araw sa unang taon, at aabot sa 850,000 pasahero sa ika-12 na taon nito. Samantala, ang MRT7 Turnback Guideway sa West Avenue, Quezon City ay tapos na ang structural connection nitong unang bahagi ng 2026, kung saan matagumpay na naikabit ang huling steel box girder para aidugtong ito sa Unified Grand Central Station. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Transportation, DOTR ngayong Agosto ngayong taon ang kabuuang sistema ng MRT7 ay nasa 89% ng tapos. Target nitong simulan ng partial operations para sa unang 12 istasyon, mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City, sa ikalawang quarter ng 2027. Naikabit na ang mga huling bakal o steel box girder sa West Avenue, konektado na ang turnback guideway sa mainline viaduct ng tren. Nakatutok ang mga manggagawa sa paglalatag ng relays, rail track installation, pag-aayos ng mga cable, at pagpapaganda ng kalsada sa ilalim nito. Kasabay nito ang pagpapalawak ng bangkita, mula 2 meters patungong 3.10 meters, at paglalagay ng dedicated bike lane sa West Avenue. Ito ay nagsisilbing 1 kilometer elevated rail structure na daanan ng tren para makapag-ikot, makalipat ng riles, at makabalik sa biyahe patungong Bulacan pagbaba ng mga pasahero sa North Avenue Terminus. Kung wala ito, hindi masusunod ang mabilis na pagdating at pag-alis ng mga tren na kailangan para mapagsilbihan ang daan-daang libong pasahero araw-araw. Bubuksan ang unang 12 istasyon mula North Avenue, Quezon City hanggang Sacred Heart Station sa North Caloocan. Target namang matapos at buksan ang huling 2 istasyon, ang Tala Station sa Caloocan at San Jose del Monte, SJDM,
sa Bulacan matapos maresolba ang mga usapin sa right-of-way. Ang kabuuang halaga o total cost ng MRT-7 project ay umaabot sa 77 bilyon pesos, mula sa dating tinatayang 62.7 bilyon pesos. Tumaas ang halaga ng proyekto sa 77 bilyon pesos, ayon sa dashboard ng pamahalaan dahil sa mga gastusin sa right-of-way at pagbabago sa disenyo o cost adjustments. Lampas 85% na ang natatapos sa konstruksyon ng riles at mga pasilidad. Inaasahan ang partial operations ng 12 sa 14 na estasyon sa ikalawang quarter ng taong 2027. Ang actual construction ng MRT-7 ay opisyal na nagsimula noong August 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, matapos ang groundbreaking ceremony noong April 2016. Ang pangunahing dahilan ng pagkaantala matagal bago nakuha ng pamahalaan ang mga pribadong lupain na dadaanan ng tren, kabilang dito ang legal na alitan sa lupa kung saan itatayo ang 33 hektar na depo sa Bulacan, na nagdulot ng paglobo ng gastusin at paghinto ng trabaho. Kamakailan lang, nitong unang bahagi ng 2026, inaprubahan ng gobyerno ang mga panibagong technical design changes. May hiling din ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na ibahin ang ruta o i-realign ang huling istasyon upang maiwasan ang matinding trapiko, kaya naurong ang konstruksyon para sa huling dalawang istasyon, Tala at SJDM. Noong 2020 hanggang 2022, naantala ang galaw ng mga manggagawa at ang pagpapadala ng mga supply ng tren, tulad ng mga bagon mula sa Hyundai Rotem ng South Korea. Dahil sa mga lockdown at health protocols, may haba itong 22 hanggang 23 kilometro na nag-uugnay sa San Jose del Monte, Bulacan at North Avenue sa Quezon City.